mga nasa kusina. Hello po sa inyo lahat. Kaya hindi orange yung pupo dito. Tapat lang ito ng Philtros Bank at Bambang Market. Tapos 7 pesos. Sarap yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa may Masangkay, Tondo, Binondo area. Kumbaga, ito ako lumaki nung nag-aaral ako sa St. Stephen's High School. So, shoutout sa mga teachers ko and mga kaits. Dito ako sa Hawan ngayon para kainin yung paborito kong maki. So, para siyang pork soup na medyo malapot tapos sobrang lambot ng pork. Kaya tara kakainin natin. Papakita ko sa inyo muna kung ano yung dito sa Hawan. Let's go! Mga kaits, dito si Sir Anthony, okay? Kaits siya na solid, so nandito kami ngayon, kasama ko siya sa Hawan. Medyo ano to, parang sikat talaga to dito sa may Masangkay. Tapos dahil sa kanilang maki. So itong maki, para sa ano yun, no? Medyo malapot na soup na soy sauce base, tapos malambot talaga yung pork niya. Para siyang pinitpit, tapos meron parang cornstarch or potato starch, tapos pwede rin to may noodles. So yung maki, merong makimi, yung may kasamang noodles. So growing up, akala ko nga nun, ang maki, pagka nakita ko ng maki sa restaurant, tas yung sinaserve yung rice roll sa Japanese, nawi-weirdo na ako kasi kala ko, ba't hindi sabaw? Ha? Bakit? Ba't kanin siya tapos yun, may isda, may yun, mga California, maki yung pala. Maki yun, ito maki. So ma kasi meat. Yan yung ki. Hindi tayo mag-Chinese. So maki, meat soup, parang gano'n. Diba? So may natutunan kayo, ako may natutunan din ako. So masarap pagka gusto niyo matry ito, itry niyo dito sa may Masangkay, sa Hawan. Solid to. Talagang isa to sa mga kinakain ko before growing up. Parang dito na naglalakad-lakad lang dito sa area na to. Ito na, maki. Parang kung siya, may alat. Pero manamis-namis pa rin ng konti. So maganda dito, talaga malambot. Sabi nga ni Anthony, ano daw to? Kamote starch. Parang tapioca starch. 270 ito ngayon. Yung unang panahon ba 100? Mga siguro 100. Sabihin natin baka yung mga nanay, tatay, lolo, lola, baka mga 50 lang to siguro. Mas masarap din yung noodles sila. Kasi sabi ko kay Anthony, isa sa kinakain ko dito before, pero parang wala na. Yung puto ng Hawan, masarap. Mabilis maubos yun, parang minsan wala pang alas 8, ubos na yun eh. Kaya isa yun sa mga nila. Parang feeling ko limited lang, parang isang batch lang talaga siya. Tapos nakita ko kanina lumpia, pero since parang makakain pa ako ng iba, ito lang muna maki, kung saan sila sikat. Yan o. Ito yung kanilang menu. So, very affordable. Pricing. As low as 30 pesos meron kayo mabibili dito sa Wow Dim Sum House. Dito sa may Latore, tama, Latore Street. Okay. Yan, Oxford Park Suites, Latore. Yan yung number nila kung kailangan nyo silang kontakin. Wow Dim Sum House.
Jimboy ng Powwow Dim Sum House. Happy birthday sa kanya. Birthday pa talaga niya, birthday. Happy birthday, kuya. Yan, gumagawa siya ng chong fan. So ito yung ano eh, parang thin layers of rice na inipot. Tapos may kasama siyang stuffing sa loob. So merong pork and mushroom in order namin. Tapos meron din shrimp. Tama, no? Pork and mushroom. Pork and egg pala. Pork and mushroom. Pork and egg lang pala. So yan yung proseso na kanya. Yung mga nasa kusina, hello po sa inyo lahat. Mga kait, susubukan ko na yung Xiaolong Bao ng Powwow Dim Sum. Okay. Hello kay Boss Alan. Hello, ito. So, ito na yung dim sum, yung Xiaolong Bao. Masabi pinaka-meat niya, or parang ano, nawala na yung sabaw. Well, pinaka-meat niya masarap. Medyo fatty. Tapos, nandun yung chew pa rin. Tapos, ang dami ng meat. Ito. Yan. Basta tagang sarap dito. Masarap. Ito Xiaolong Bao. May anim yan kanina. So, 150. Itong chong fan na pork and egg, 160. Pero sobrang dami. Yan o, grabe. Tapos, pwede nyo makita na ginagawa. So, yan yung egg. Freshly cracked egg. Tapos, parang minced pork to. Na chong fan. Ito naman yung shrimp na chong fan. So, may chopped shrimp. Tapos yung sauce dito panalo rin. At maganda dito talaga. Fresh na fresh kahit nung nilagay nila yung pinaka rice batter dito. Glutinous rice to yun, no? Glutinous rice batter. Kita-kita mo talaga fresh. Hindi katulad sa mga ibang dim sum place. Ilalapag na lang sa table mo. Gawa na. Ito, pwede mo makita kasi yung kitchen nila. Glass talaga. So, open kitchen. Ito yung loob ng chong fan, nalaglag na yung hipon. Ito pala, maliit pala siyang hipon, hindi pala siyang minced shrimp. Pero, grabe yung pambalot, sobrang lambot, parang natutunaw na. Mukhang kailangan ko i-spoon to. Titikman natin yan, mga kaits. Ito na yung chong fan. Sana narinig nyo, ayoko na mag-mic eh. Consistent kasi ganyan hindi ako nag-mic. So, ito yung chong fan na medyo manipis-tipis at maganda yung gawa ni Kuya Jimboy na birthday pa niya. Happy birthday chong fan niya to sa atin. Oh. Parang may lettuce pata. Very light yung ano, yung soy sauce talaga. Ganun yun eh, parang may halo na yung soy sauce. Parang may konting oil ata siya. Tapos tubig. Tapos yung pinakabalo talaga niya, yung hero, ay sobrang light. Parang ano siyang sobrang nipis na noodles na pinaikot-ikot. Tapos yung shrimp niya, sakto lang for me kasi yung balot talaga yung hero eh. Parang dun ka talaga mabubusog. Yung shrimp parang extra sweetness lang siya, extra flavor. Ito naman yung pork and egg. So minced pork siya na may egg. And syempre yung same sauce din. Cheers! Wow! Rubber. Sobrang dami ng pork. Tapos ganda naman, medyo bouncy yung texture. Sabi, manamis-namis. Sarap. Oh, sulit. Ano, 160. Tapos 180 yung with shrimp. Parang ito palang musugan na kasi laki. Parang piling ko sa iba, ano lang to, top layer lang to. Ito kasi parang 2 layers. So parang ang dami. Ang laki ng serving dito sa ano, Powwow Dim Sum House.
next stop na ating masangkay food trip itong Sasha Snack. So pakikita ko na ito sa social media. So meron siya mga noodles, dumplings, tapos rice. Ito yung pork rib soup mga ka-eats na in-order natin. So clear soup siya, may carrot, may corn, tapos syempre ito yung kanilang pork rib na mukhang malambot at kumikinang-kinang pa. Mango pudding, gabi punong-puno, ang daming mangga. Yung namang may coconut milk siya. Yung pinaka-mango pudding niya. Hindi ko mas. Good. Galing. Buti na medyo may asin ng konti yung mangga kasi matamis yung pudding. Maganda may balance. Ngayon, medyo tito na tayo, kailangan hindi sobrang tamis. Perfect na dessert. Alam na sobrang init yan. Mga eats, matapos namin kumain sa Sasha, nag-reminisce muna kami sa may St. Stephen. So hindi ko na binidyo kasi may mga estudyante, mas para private. Doon ako nag-high school sa mga familiar sa St. Stephen's High School, Manila. Tapos ngayon, magpupugo kami dito kasi ito yung pugong kinalakihan namin. Ayan hindi orange, medyo dilaw. Ito talaga yung classic na pugo. Ito yung nandun dati, di ba? Ito yung nandun sa may labas ng chapel dati. Tapos yan diba? Yan ang classic na tisoy na pugo. Sobrang sarap niyan, pati yung suka nila sa yung tamis anghang sauce. Panalo yan. So pagka napadpad kayo dito sa Masangkay Corner Benavides, subukan nyo tong fishball stall dito. 4 na piraso, Panalo yan. May anghang ba sa'yo? Legit to, yan. Sige, tamis anghang tayo. Para classic. Yun. Thank you. Diba? Hindi orange yung pugo dito. Sabi. Ganun na ganun pa rin yung lasa ng sauce. Yung suka. Tandaan ko, sinisave ko yung baon ko dati. Para makapagpugo ko after lunch o after school. Kasi ang sarap. Para mga 125 lang ata ito isa eh. Ngayon 5 piso na isa. Sarap pa yan. Kids, ito yung Fascios Diner by Bongs. Yung Bongs yung kinalakihan kong karinderya dati sa may St. Stephen. Meron pala sila dito. Tapos ganyan na yung itsura. Mas social na. So subukan natin kumain dito sa loob kasi isa to sa masarap talaga na classic na kainan dito sa may Masangkay area. Tapat lang ito ng Philtras Bank at Bambang Market, tapos 7-Eleven. Bali siya, Masangkay Corner Bambang, itong Fascios Diner by Bongs. Tara, pasok tayo. Ito na po yung Fascios Diner by Bongs. So ganun pa rin yung setup nila ng mga turo-turo. Tapos yung ulam nila, ito talaga yung classic, yung bopis. Tapos yung meatball sila, masarap din yan. Ano pa ba? Sayang walang giniling. Pero may silang tortang giniling.
So yan, dito si Fascious Diner by Bongs. Tapos ito naman yung mga made to order nilang ulam. Ito yung bopis ng Bongs. Sikat na sikat yan. Halos araw-arawin namin yung dati. Tapos yung kanin nila 25 lang. Yung 3 piso lang yun. Tanda ko na. Kasi ito yung kanilang bola-bola na may sweet and sour sauce. Tapos syempre, libreng sabaw. Classic yan. Tapos kanin. Pa mga 90 na yung ulam, tapos 25 na yung pagkain. So, ganun pa rin, turo-turo. Tapos, kahit tinatao pa rin siya kasi maganda pa rin yung pwesto nila. Dati kasi talaga nasa Masangkay siya, pero ngayon, nasa Masangkay Corner, Bambang na siya. Sa tapat mismo ng Bambang Market. Itong Fascious Diner by Bongs. Dati lang sauce yung ating meatballs. Sarap yan. Pagkakain kayo dito, and must try ito. Saka yung kanilang bopis. Libreng sabaw muna tayo. May sinigang na isla. Dati 3 piso lang yung kanin. Yung 25 na. Presyo na ng ulam dati. So ito yung gitna. Alam niyo, malaman. Sasa natin sa sauce pa. Wala. Ganun na ganun pa rin. Sarap. Hindi na bago. Hindi yung bago. Ano? Kaya hindi sa mga kainan. Buti lang, namit natin si Justin, si Reverend. Sinabi na may bongs. Kasi ano talaga yun eh. Nung high school kasi ako, pag pwede lumabas kumain, talagang bongs talaga. Pero hindi pa alam yung bongs kasi yung time na alam na lumabas. Kasi wala kami lang. Hindi hanggang metro ka lang. Ito pwede lumabas. Eh kung sabi niya, doon sa King's Point siya, hindi ano siya noon, nasa lapas ng metro din. Hindi ako makadaan yun. Ito si Boss Anthony, hindi pinapayagan lumabas dati. Tapos hindi pa siya napapadpad sa area na to. Kaya butin lang napatry natin na sa kanya tong Bongs Eatery. First time, diba? Akala nyo, ano yan, alumni ng St. Stephen. First time nakakain dito sa Bongs. Yung bopis ng Bongs. Ang gusto ko dito, itsura pa lang niya, diba? Parang hindi siya yung tuyong-tuyong bopis. Tapos, maganda talaga yung pagkakachap, pagkakaluto. Tapos ito ngayon, 92 pesos na daw siya. Dati inuulam ko to lagi. Kasi parang sabihan natin 20, 25 pesos. Talagang itong masarap na bopis. So kung lasang-lasa mo yung laurel. Tapos parang nandun yung crunch. Hindi siya yung parang sobrang lambot. Solid. Solid pa rin. Since 2013 pa daw sila dito. Grabe, ngayon lang ulit nakakain dito. After 23 years. Dito sa Bongs. Ay, Fascious Diner na pala siya. Naka-eat dito kami sa Terry's Chicken House. Nag-take-out lang kami. So, Anthony ang nag-take-out ka. Pork chop rice. Pork chop rice. Isa ko naman yung sikat nila na butter chicken. So, isa to sa mga paborito ko nung nasa may Araki pa ako nakatira. Kasi sobrang sarap nung butter chicken nila. Tapos, parang kahit yung mismong sauce niya. So, yung chicken nila medyo similar yung itsura sa sincerity. Pero parang mas maalat na ng konti. So, papakita ko sa inyo na kinakain yan sa bahay na kasi take out na lang tayo. Tapos ito na rin natin natapusin yung ating vlog na Masangkay food trip, ang pagbabalik. So maraming salamat sa panonood. Sana mas maka-food trip pa tayo kasi daming kayo nandito. Ang daming kayo nandito kaya magbabaon tayo next time na
mas gutom na tiyan para mas makaikot pa at mas makakain dito. Maraming salamat kay Anthony sa pagsama sa atin. Okay, at huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Maraming salamat mga kids sa panonood. Until next time, bye-bye!